pagkausaping budget, naiisip natin lagi yung mga ninakaw nila mula doon sa pondo natin. Kabilang na nga po dyan yung sinasabing anomalies sa flood control project. At isa po sa tinututukan natin, ang contractor na si Sara Diskaya, na balita namin nasa NBI pa rin daw up until now. Naku, hingi po tayo ng update mula po sa ating mobile journal na si Arles de los Santos. Arles, nakakulong sa NBI si Sara. Hi, Arles. Magandang gabi, Mase, Jovi at Shikino. Nandito nga tayo ngayon sa NBI kung saan nananatili pa din ang kontraktor at isa sa mga tinaguriang flood control queen nito sa pagsimula ng pagsilip sa mga issue ng maanumalyang flood control project sa pamahalaan. Ito si Sara Diskaya. Ayon sa kanya, mananatili siya dito sa NBI habang hinihintay ang paglabas ng arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay yan noong 96.5 million pesos na umano'y ghost flood control projects na natagpuan sa Davao Occidental. Ayan yung final ng Office of the Ombudsman noong Biyernes, at kasunod niyan, kinumpirma nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalabas na anumang araw ngayong linggo ang arrest warrant nito ni Sara Diskaya. Kaya naman, kinagulat natin kahapon, alas 10 ng umaga, ng voluntaryo daw na dumating si Diskaya dito sa opisina ng NBI, at ngayon, nandun siya sa 9th floor kung saan kanina sinubukan natin umakyat. Medyo mahigpit na, hindi na makakapag-ikot-ikot doon sa itaas na bahagi. Heightened security na rin para doon kay Sara Diskaya. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam kanina sa One Balita Pilipinas ng 1PH ang abogado nito na si Cornelio Samaniego. At ayon sa kanya, Jovi, Chiki at Maseno, wala naman daw silang intensyon na unahan ang Pangulo o ang gobyerno sa paglabas ng warrant of arrest nito. Ito daw ay parang pagpapakita ng kanilang willingness na humarap at tumulong dito sa patuloy na investigasyon at maging lalo doon sa kaso na isinampas sa kanya. Pero Arles, dahil wala pang nai-issue na arrest warrant laban kay Sara Diskaya, so ano ang tama? Kulong ba siya? O baka napapayagan pa rin siyang makalabas with security? Actually, ang tawag daw dito ayon sa NBI ay protective custody. So hindi pa siya detainee, And yung kwarto doon na kanyang tinutuluyan sa itaas parang isa sa mga opisina doon, kung hindi tayo nagkakamali. Kasi nakita natin, may mga nakita tayong larawan. Meron talagang mga unan, though yung higaan niya ay isang sofa lamang na kulay itim. And then wala pa kasing warrant of arrest hanggang ngayon So hindi pa talaga natin matatawag na detainee siya at kailangan din natin abangan kung paano nga ba magdedesisyon yung korte kasi sa Digos City na RTC ito isinampa yung kaso sa Davao ito malayo nasa Region 11. So NCR, that's too far. So kailangan natin abangan dito ba siya i-detain sa Maynila o doon sa Digos kung saan yung RTC na nakasasakop sa kanya at i-final yung kaso. So if she wants to go out, papayagan pa rin siya. Ganun ba? Kasi protective custody, hindi pa siya detainee. Yeah. Kung tama, pagkakaintindi natin kanina, yes, pwede pa rin siyang lumabas kasi hindi pa talaga siya detained. And voluntary yung naging pagharap niya dito, ayon sa kanya, para daw ito talaga sa kanyang kaligtasan. May mga agam-agam, syempre, yung concern sa kanyang anak, kanyang mga anak, kasi matatandaan din, si Curly Diskaya ngayon, nasa Senate din, so walang mga kasamang mga magulang yung kanyang mga anak sa ngayon. So it's more of kasi heightened security nga, kagaya ng sinabi ni Arles, more of to protect her, hindi na dahil nakakulong siya. Parang gano'n, Protective custody, dahil nasa kustodiya na nga nila. Okay. Thank you, Natalia. Okay, sige, maraming salamat sa iyo, Arles de los Santos.